Matumal ang mga tsuper na nagparehistro para sa service contracting program. Nanghihinayang naman ang ilang driver dahil daw may mga rutang hindi naman kasali sa listahan ng LTFRB. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Kasali dapat ang rutang PTEX Dasmariñas at PTEX Tanza sa mga maaaring mag-apply sa service contracting program ng pamahalaan. Pero hindi pa rin daw nakakasama ang mga modern PUV driver gaya ni Leo Bermeo. Malaking tulong pa naman daw sana ito, lalo't mahal pa rin ang diesel kahit pa nag-rollback noong Martes. Sayang. Kasi siyempre may mga pamilya kami. Hindi sumasapat yung kita namin. Hindi pa raw alam ni Leo kung nakapagpasa na ng application para sa service contracting program ang kanyang operator. Sa panayam sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, aminadong kakaunti pa lang ang nakakapag-apply sa programa. Pero matumal po ang pagrehistro ng ating mga operators sa ating online registration. So by the afternoon naman, medyo lumakas na. So hopefully by today, mas marami na po ang naka-service contracting. Base sa monitoring ng LTFRB, kaninang tanghali, wala pang mga modern PUV at traditional jeepney na nakapagsimula sa programa. Ang mga kasapi ng grupong Pasang Mazda na ilan sa mga unang nagsumite ng application, ngayong araw pa lang malalaman kung makakapagsimula sa programa bukas. Nanghihinayang naman ang mga driver sa mga rutang hindi kasama sa listahan ng LTFRB. Katulad na lang ng mga jeep na biyaheng IBP Road, Lupang Pangako sa Quezon City. Sa amin talagang papabor kami dyan dahil sa biyahe namin talagang patay na. Dapat itong pinupuntahan yung mga ganitong hikaos na yung ruta. Yung mga kinukuha nila, yung mga sa labas na mga biyahe, malalakas ang biyahe nun. Sa ngayon, puro mga bus sa EDSA busway pa rin ang kasali sa programa. Katulad kahapon, problema pa rin nila ang kakaunting pasahero na sineserbisyohan ng napakaraming units. Ganun pa rin, tiyaga pa rin. Kasi dumami yung bus din eh. Medyo kumunti yung pasahero. Umaasa naman sila na kapag nagsimula na ang bigayan para sa kada kilometrong itinakbo nila tuwing rush hour, makakabawi rin sila. Sana makabawi-bawi kami sa biyahe. Kasi mga iba, mga nakarang araw, talagang hirap kami. Minsan ayaw ko bumiyahe. Ayon sa LTFRB, ngayon makakatulong ang service contracting program sa mga tsuper kung kailan kakaunti ang pasahero. Historically, this is the period with the lowest passenger load ng ating mga public utility vehicles because schools are off already. Tapos, what matters worse now is yung work from home. So, wala talagang, yun ang challenge natin ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.